Welcome to Jejemon Kuwiti! Sige, marami tayong Jejemon mag-office sa ating Kuwiti ngayong araw. Aba, marami talaga ang Jejemon. Yan, o. So, kinalanan na po namin ito na Jejemon. Ako yung Jejemon na. Okay. From Jejenova, dito ang Jejesay. Ayaw po dyan sa dati ko sa Jeje Singapore. Ayaw po. Jeje. Welcome Bento sa sino ba kasama mo ngayon dito sa studio? Yung ex ko po, ayan po. Ayaw po! Love you! Di mo na sa Jeje boyfriend. So, baka naman Jeje husband mo na siya. Di po. Ano meron dyan, Jeje Gay? Next contestant from Jeje Polo City, Miss Elaine Raimundo. Ata Jejemon. Hindi nga. Ba't ka nandito sa Jejemon Kuwiti? Nandito sa tatay ng Jejemon na yung puso. Iyo po. Galingan mo, Jeje baby. Wag! Contestant number 3 from the Jeje Logan City, si Jenny De Vera. Hello, ayaw po sa inyo, Jeje. Jeje Gay, ano meron dyan? Last but not the least, contestant number 4, Maureen Labrusca. Ayaw po sa mga Jeje ka dyan, Jeje Manila Pride. Woo! Ayaw po kay Jeje Fiscal sa Jeje Maberigan mo, itabuhin mo ang mga bandila ng Jeje Manila. Woo! Okay, simulan na natin ang ating Kuwiti! Simple lang po. Sagutin niyo lang po ang question. Kapag right spelling, Wrong. pag wrong spelling, Right. starting out with our first question. Sino ang binoto ng mga Jejemon noong eleksyon? Sinasabing siya ang first Black Vice President. Timer starts now. 1 time, 2, 3 times. 1 time. Up, Jeje friend. Show your answer. Simulan natin kay this one. Jejemon Binay. Tomo. Contestant number 2, Jejomar Binay. Sorry po, dahil tama yung sagot, tama yung spelling, mali! Jejes Lapis. Sorry po, mali po. At si contestant number 4, ang kanyang sagot ay... Jeje, mali po. Ang tamang sagot po ay... Jejomar Binay. Vika. Vika. W-I-K-A, Vika. Isang salita kay aming kahulugan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang ito? Ang wika ay isang bahagi ng paikipagtalastas. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog at mga kaugnay na batas upang maipayag ang nais sabihin ng kaisa. Ginagamit ang pamamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Sa pamamagitan nito, nagkakaugnayan, nagkakaunawaan, at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao. Isipin nyo na lang kung wala ang wika. Hindi maisulat ng mag-aaral na ito ang kanyang naisabihin dahil walang wika. Pagmasdan ang dalawang mag-aaral na ito na pawang may gustong sabihin sa isa't isa. Mahalaga ang wika sa komunikasyon. Kung walang wika, walang interaksyon na nagaganap. Hindi ba may tinatawag din tayong pambansang wika? Bawat bansa ay may kani-kaniyang pagkakakilanlan. Maaaring ito ay sa forma ng watawat, sa himig ng pambansang awit, o sa wikang sinasalita. Tulad ng ibang bansang malaya, ang Pilipinas ay may sarili ding wika. Ngunit saan nga ba nagsimula ang wikang Pilipino? Kusa lamang ba itong sumibol? Ito lang ba isang wikang hiram? O ito ay pinagsama-samang salita mula sa iba't ibang kultura?
May 9 na pamilya ng wika sa buong daigdig at kinabibilangan ito ng humigit kumulang 3,000 pangunahing wika. Isa sa 9 na ito ay kinabibilangan ng wika sa Pilipinas. Bago pa dumating ang mga banyaga dito sa Pilipinas, tulad ng mga Kastila, ang mga katutubong Pilipino ay may sarili ng alpabeto at sistema ng pagbabaybay na mas kilala sa tawag na alibata o alisbata sa Arabo. Ang Binoong Commonwealth Constitution at wikang Tagalog ay siyang naging pagbansang wika ng Pilipinas. Ayon na rin sa Executive Order nila 134, ang mga naging basehan nito ay ang pagiging lingua franca nito at paggamit ng Tagalog sa maraming sangay ng komersyo at kalakalan. Samantala, nakataad din sa Constitution ng Commonwealth na ang wikang pambansa ay dapat na kumatawan sa lahat ng lalawigan sa bansa. Ibig sabihin, ito ay dapat na ginagamit sa halos lahat ng mga lalawigan. Hindi lamang yan, ang naturang pambansang wika ay dapat may mga elemento ng iba't ibang dialekto na siyang ginagamit ng iba't ibang lalawigan. Bago na isagawa ang pangalawang konstitusyon noong dekada 70, higit na sa kalahati ng mamamayan ng bansa ang gumagamit ng wikang Tagalog. Nang dumating ang kapanahunan ng panunungkulan ng dating Pangulong Corazon Aquino, ang naturang isyu ay binigyang pansin sa pagsasagawa ng Konstitusyong 1987. Ang pambansang wika ng Pilipinas ay kinilala bilang Filipino, hindi Pilipino. Ang solusyon ng pambansang wika ng Pilipinas ay naging bahagi rin ng kurikulum ng iba't ibang paaralan sa Pilipinas. Ang mga estudyante ng mga paaralan ay kinikilala ang salitang Pilipino bilang ang wikang pambansa at ang Tagalog bilang isang uri ng salita o dialekto. Sa ibang bansa, ipansin niyo ba na mas kilala ang salitang Tagalog kaysa sa Pilipino bilang pangunahing wikang pambansa ng Pilipinas? Ang salitang Pilipino para sa mga banyaga ay isa lamang klase ng pangungusap. Ngunit para sa mga eksperto, mas maiging tawaging Pilipino at hindi Tagalog ang sarili nating wika. Ito ay upang magbigay galang o konsiderasyon sa mga kababayan na nating hindi gamit ang wikang Tagalog bilang kanilang pangunahing salita. Sa kasalukuyan, sabi pa rin dapat ituloy ang pagsunang sa wikang Pilipino at nararapat lamang na ito ay lubusan pa rin paglamani. Sa ngayon, hindi makakatapos ng pag-aaral ang isang Pilipino na wikang Pilipino lamang ang kanyang salita sapagkat maraming termino sa agam. Ulit. Ulit. Yan. Wika. Ang tangkas! Hindi amat. Ay may kani-kani ang pagkakakilan lang. Kilan lang! Tulad din ng ibang bansang malaya, ang Pilipinas ay may sarili ding wika. Ngunit saan nga ba? Kakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao. Isipin nyo lang